Maaga nga kaming pumunta ni Daddy dito sa lupa namin at medyo marami na nga ring basura dito. Nag-grass cutter na nga din si Bunso nga nung nakaraang uwi namin pero mabilis nga lang ding tumubo nga yung mga damo. At dahil medyo matagal pa nga kami dito sa Bulacan kaya niyaya ko na nga si Daddy nung wala nga siyang pasok para pumunta nga kami dito at maglilinis nga kaming dalawa. Ito na nga mga mari yung bahay na pinagawa nga namin kay Kuya para may mauuwian nga kami muna dito sa Bulacan. Mag-iipon nga din muna kaming mag-asawa nga ng pampagawa nga namin ng bahay dun sa harap. Pag nakapagpagawa nga kami dun sa harap mga mare, gagawin nga din namin tong stock room. Kaya habang wala pa nga kaming pampagawa ng bahay, dito nga muna kami titira pansamantagal nga. Bumili nga din kasi niyan yung asawa ko nga ng halaman at itatanim niya nga daw dito sa gilid. Pagkatapos nga naming maglinis, umuwi na nga din kami ng bahay at ito nga yung pintuan nga na ilalagay nila doon. Hindi na nga din ako sumama nga kila Daddy nung magkakabit na nga sila ng pintuan at wala nga ding magbabantay kila Kambal dito. Kinabukasan nga nung uuwi na nga kami, pinalagay ko na nga kay Daddy sa likod ng sasakyan nga yung mga gamit namin. Bago nga kami umuwi niyan, sinilip ko nga muna tong dalawang baboy namin at sana naman pagbalik nga namin dito buntis na nga sinang dalawa. Binili nga din namin kay Kuya tong dalawang baboy para may gagawin nga din kaming inahin dito. Naglalandi na nga din to mga mare pero sabi nga ni Mama isang landi pa nga daw at tutusukin niya na nga daw to. Medyo nakakabulol nga din mga mare yung AI kaya tusok na nga lang para madali lang. Ito naman ngang asawa ko kung nagsasalita nga lang tong baboy namura na nga siya at ginagawa nga silang aso. Pagkatapos nga ni Dading lambingin nga yung mga baboy, aalis na nga din kami niyan at pupunta nga muna kami kila ate. Sumama na nga din yan si Mama papunta nga kila ate at tinatanong niya nga kami kung magtatagal ba kami doon. Si Daddy na nga ang nag-drive niyan papunta nga kila ate at magpapalipas na nga tuloy kami ng oras doon. May kailangan nga din kasi akong daanan ngang ayuda doon kila ate kaya sabi ko nga kay Daddy pumunta nga muna kami doon at para magpapaalam nga din kami kay tatay. Ang ganda nga ng view dito mga mare pero uuwi na nga kami at mamimiss nga namin to. Madala nga lang din kasi yung uwi nga namin dito pero ngayon ngang may alaga nga kaming baboy baka mapadalas nga yung uwi namin dito sa Bulacan. Pagdating nga namin dito kila ate, ito nga agad batang ito ang bumungad nga sa akin at napakapogi nga. Pero mga mare, ito ngang lechon ni ate yung dinaanan nga namin dito at medyo matagal nga naming uulamin to. Medyo marami nga din kasing natira nung New Year nga at hindi nga din naikot ng maayos kaya medyo nahilaw nga yung gitna. Pinalagay ko na nga kay Daddy yan sa sasakyan at mamaya-maya nga lang babiyahin na nga kami. Naglaro na nga lang din muna namin tong Kambal at kakapainom nga lang sa kanila ni Daddy ng Bonamine. Pumunta nga ako dito sa kabila para tingnan nga yung ginawa nilang pinto. Pininturahan na nga din nila Daddy yung kulungan nga ng baboy at kinakain na nga ng kalawang yung mga bakal. Ito naman ngang asawa ko pinagtatanggal na nga sa paso yung mga halaman at ibinaon na nga dito sa lupa. May pa bonfire pa nga yata tong asawa ko kaso nga lang hindi na nga niya masisindihan at uuwi na nga kami. Pumunta na nga ako dito para tingnan nga yung pinto at bubuksan ko nga sana. Pero sabi nga ng asawa ko may nakaharang nga daw sa loob na kahoy kaya hindi ko nga daw yan mabubuksan. Maganda na nga yan mga mare at ang susunod nga namin pag uwi nga namin pasusukatan naman nga namin yan ng bintana. Iisa-isahin nga lang muna namin mga mare at medyo mahina pa nga ang kalaban. Medyo dumidilim na nga din yan kaya magpapaalam na nga ako dun sa kabila para makabiyahe pa nga kami ng may liwanag pa. Hindi pa nga din kasi uuwi nga niyan sila ate at may inaasikaso pa nga daw sila dito sa Bulacan. Napakasipag nga nitong ate ko kahit hapon na nga hindi nga yan nawawala ng gawain dito. Si Mama nga din kasi yung may hawak nga kay Shoti kaya nakakakilos nga din si ate sa mga gawain nga niya. Ito naman ngang tatay ko nung sinabi ko ngang pipicturan ko siya nagpapakyut pa nga yan. Wala nga din sigurong magawa nga dun sa loob si tatay kaya lumabas nga dito para tumulong nga siyang magdilig. Umalis na nga din kami niyan at balak ko nga din sanang bumiyahe nga ng may liwanag pa. Kaso nga lang mga mare pag natambay nga ako kila ate lalo na pag nakipagmarites pa nga ako sure nga yan nagagabihin nga kami sa daan. Medyo na traffic pa nga kami niyan sa San Ildefonso kaya sabi nga ni Daddy nakakain nga daw kami sa bypass pag nadaan nga kami doon. Dahil nalagpasan nga namin yung kinakainan nga namin sa bypass kaya dito na nga lang kami kakain. Himala nga mga mare na nagsabi nga yung isang Kambal na nagugutom nga siya kaya huminto nga muna kami dito para kumain. Grabe mga mare hindi nga talaga ako nakakaramdam ng gutom niya. Sabi ko nga sa kanila dyan mamili na nga lang sila ng uulamin nila dyan at sila lang naman ang kakain dyan. Nagutom na nga din tong isang Kambal nga at hindi nga namin sila pinakain nga kila Mama bago nga kami umalis. Ayaw na nga din kumain dyan ni Daddy ng karne kaya itong tortang dilis na nga lang din yung pinili niya. Ito naman ngang sisig na to si Kuya King nga ang pumili niya at ito nga daw yung gusto niya. Kumain na nga din ako dyan mga mare pero konti nga lang din at para hindi nga magalit sa akin yung asawa ko. Tapos nga ni Zion kumain naglalambing naman nga siya sa akin at kagagaling niya nga lang din sa sakit. Diyos ko mga mare bago nga mag New Year na isugod pa nga namin tong isang Kambal sa emergency nga sa Bulacan. 3 days na nga din kasing on and off nga yung lagnat niya. Tapos nung gabi nga bigla ngang dumugo yung ilong niya kaya natakot na nga din kaming mag-asawa at isinugod na nga din namin siya sa emergency. Kinaumagahan na nga din namin siya na ipalaboratory nun at sarado na nga din lahat nga ng pinuntahan namin.
natatakot nga din kasi ako baka nga na-dengue na siya at marami nga din siyang kagat nga ng lamok doon sa Bulacan. Pero buti na nga lang mga mare, okay naman nga yung result ng laboratory niya at meron nga lang daw siyang UTI kaya nga nilalagnat siya. Niresetahan na nga lang din kami ni Doc no ng antibiotic for 5 days kaya kailangan nga niyang inumin yun. Dito nga sa dalawang kambal, ito nga laging si Zion nga ang nagkakasakit. Sa totoo nga lang mga mare, malakas ngang kumain tong mga anak ko pero hindi nga din sila tabain. Kahit yung kuya ki nga din nila nung bata hindi naman mataba. Pero okay nga lang yun mga mare at pogi naman tong mga anak ko. Kaya pagkatapos nga namin kumain dito, uuwi na nga din kami niyan at para makapagpahinga na nga din kami sa bahay. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood.